Isa sa di ko talaga malilimutang experience ko sa buong buhay ko ay noong bumukod ako sa parents ko. 20 years old ako noon at nag-decide ako na maging independent at tumayo sa sarili kong paa. Tinulungan naman ako ng parents ko na maglipat ng gamit doon sa inupahan kong bahay sa Bataan. Simple lang ang bahay, hindi gaanong kalakihan pero sapat na para sa akin. Kaya ako rin naisipang humiwalay na muna sa pamilya ko ay dahil gusto ko rin sanang sanayin ng sarili ko na hindi sila nakaantabay sa akin. Dahil bala ko na sanang kumuha ng scholarship at mag-aral abroad para masanay ako na mag-isa at hindi ako mabibigla pag nasa ibang bansa na ako. Kasama ko ang dalawa kong alaga na si Simon, ang aking aso, at si Wasi, ang aking pusa. Unang linggo namin sa inupahan naming bahay, maayos naman. Pero ang mga sumunod, doon na ako nakaramdam ng mga kababalaghan. Noong nag-apply ako sa trabaho, iniwanan ko ang dalawa kong alaga sa loob ng bahay. Pagbalik ko, nawawala na si Wasi, yung pusa ko. Tingin ko ay lumabas ito at baka naligaw, kaya hinanap ko sa labas at nagtanong-tanong sa mga tao. Ikaw ba yung bagong lipat sa bahay na yan, Ineng? Tumango ako nung kinausap ako ng kapitbahay namin. At binalaan ako na mag-iingat daw ako. Kasi kadalasan daw na nangungupahan doon, nawawala ang mga alagang hayop. Nagtaka tuloy ako, iniyakan kong pagkawala ni Wasi. Pinagdasal ko na sana may nakapulot dito at nasa maayos itong kalagayan. Nang gabi na yun, may naririnig akong kalabog, tsaka nagmumula ang ingay sa kisame. Hindi na rin ako makatulog dahil tahol ng tahol si Simon sa kisame. Ilang beses ko nang binawal ang aso ko pero palakas ng palakas ang tahol niya habang nakatingin sa kisame. Noon ko lang napansin na may malaking butas na parang box doon sa kisame. Nasa gilid kasi kaya hindi ko napansin nung unang punta ko. Nagsabi ako sa may-ari ng bahay patungkol doon para maayos at matakpan nila. Pumayag naman sila. Maghintay lang daw ako ng ilang araw. Hindi ko pa nakikita si Wasi. Nang si Simon naman ang nawala. Sinubukan ko ulit kausapin ng mga kapitbahay malapit sa amin patungkol doon sa mga nawawalang alaga. Ang iba sa kanila ayaw magsalita pero merong isang nagsabi na doon daw sa bahay na inuupahan ko ay tsak na may kumakain ng hayop. Hindi lang nila tiyak kung aswang ba yun o kung ano nila lang. Mas pinili kong hindi maniwala at inisip lang na baka nakalabas at naligaw lang ang mga alaga ko. Hanggang sa nakupirma ng sarili kong mata ang sinasabi nila. Abala ako sa panonood sa cellphone ko nang mapadako ang tingin ko sa kisame. Kasi may kumakalabog na naman. Nakita ko mismo na may malaking ahas doon sa butas na akmang lalabas. Pero nang makita ko ay agad na bumalik sa loob ng kisame. Sobrang laki ng ahas. Parang gahita ko ang taba. Kabang-kaba ako na lumabas ng bahay. Hindi ako bumalik hanggat di nag-uumaga. Kinatok ko ang bahay ng may-ari at nakiusap na dun muna ako kahit sa sala lang hanggang sa magliwanag sa labas. Kinuwento ko na rin yung patungkol sa malaking ahas na nakita ko at sinabi ko na baka yun ang salarin kung bakit nawawala ang mga alaga kong hayop. Naiintindihan naman nila ako. Pumayag sila na makitulog ako doon. Ang hindi ko lang pumaintindihan, parang alam nila yung patungkol doon sa ahas. Kasi pagkarinig ng kwento ko, nagbulungan sila at pumunta sila sa second floor ng bahay nila. Napansin ko rin na medyo nagpanik sila. Kinabahan ako, kaya kahit gabi na, nagpasundo ako sa parents ko at sinabing babalik na muna ako sa bahay. May kutob ako na alam ng may-ari ang patungkol sa ahas, lalo na't hindi yun ang unang beses na may nawala ng alaga sa loob. Masama man pong mambintang, pero iniisip ko na baka alaga nila ang ahas sa kisame. Patawag na lang po ako sa pangalan kong Adeline. Taga-Taguig po ako. Hindi ko na po pahahabain ang pagpapakilala. Nangyari ito nung nakipagkita ako sa kaibigan ko. Naghihintay po ako ng masasakyan nang may humarang sa akin na 3 pulubing bata.
Yung isa, may hawak na 2 malaking plastic na bote na walang laman. Yung isa naman, may hawak na sobre at ibinigay sa akin. At yung isa, may hawak na malaking lata at kahoy. Parang ginawa niyang drums yung lata. Inikutan nila ako at kumanta habang kinakalabog-kalabog ang bote at lata. Actually, medyo nainis ako kasi imbis na makakasakay na ako, ay hinarang pa nila ako dahil wala akong dalang barya. Sabi ko pag uwi ko at nakita ko sila, ay aabutan ko sila. Pero hindi ata natuwa ang mga bata dahil tinakot pa nila ako. Ate, may kasama ka laging babae sa likod mo. Sabi ng bata na nag-abot sa akin ng sobre. Pabiro kong sinabi na wag nila akong dadaanin sa ganun. Pero sumabat naman ang isang kasama nilang bata at sinabing, Ate, totoo nga po. May third eye siya. Kaya niya ring buksan yung third eye mo. Kahit sino naman po, kapag narinig yun sa bata, ay wala namang maniniwala. Kaya lalo pa silang inasar. Sige nga, buksan mo nga ang third eye ko. Biro ko pa sa kanila. Medyo nagulat po ako nang hawakan ng bata ang kamay ko at pumikit siya. Agad naman akong bumitaw at umalis na kaagad. Nilingon ko pa sila at nakita ko lang na nagtatawanan silang tatlo. Kaya alam ko na binibiro lang nila ako. Pagkatapos ng lakad ko, kasama ng kaibigan ko, umuwi na ako agad. Pumunta ako dun sa lugar kung saan nakita ko yung mga bata. Aabutan ko sana ng barya, pero di ko na sila nakita. Kaya diretso na ako umuwi sa bahay. Madaling araw bandang 2:00, nagising ako kasi parang may malapot na laway ang tumutulo sa mukha ko. Sobrang baho. Babangon na sana ako nang napako ang tingin ko sa kisame. Mayroong nakatiwarik na babae. Ang ulo niya nakatapat sa mukha ko at nakita kong tumutulo yung laway niya. Samantalang nakadikit naman ang paa niya sa taas ng kisame. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Itim lahat ang mata niya at ang bibig niya nakabuka. Ang nakakatakot, wala siyang dila. Sa sobrang pagkabigla ko po, sumigaw ako ng sobrang lakas at mas lalo akong nataranta nang maglakang pangako. Naiyak na lang po ako habang kumakatok ang papa ko sa kwarto ko at tinanong ako kung okay lang daw ako. Biglang nawala sa paningin ko yung babae sa kisame noong kumatok ng magulang ko. Sobrang sakit. Hindi ko po magawang maisara yung bibig ko. Hindi ako makapagpaliwanag sa magulang ko. Basta nakikita nila, naiyak lang ako ng iyak. Pag tumitingin ako sa salamin, parang naging kamukha ko na tuloy yung babae. Naalala ko pang sinabi ng 3 batang pulubi. Siguro nga, nahihibang akong maniwala sa kanila. Pero mukhang hindi nga sila nagsisinungaling. 2 araw ding inabot ang paglak ng pangako at kinailangan pa naming magpa-check up. Nakipagpalit din ako ng kwarto sa kapatid ko dahil sa sobrang takot na makita ko ulit yung babae sa kisame. Amelia po ang pangalan ko. Hindi ko alam kung mababasa niyo tong isinend ko. Pero magpapasalamat na po agad ako kung sakaling mapili ito. Karanasan po namin ito ng pinsan ko. Kaklose ko ang pinsan kong si Shana. Lagi ko po siyang kakwentuhan. Madalas naming pagkwentuhan yung mga napapanaginipan niya. Bihira lang siyang managinip, pero kapag naaalala niya, ay nagkakatotoo raw. Siguro mga 5 beses na tumatama ang panaginip niya. Kadalasan po, hindi naman nakakatakot talaga ang panaginip niya. Kaya pakiramdam niya, parang may superpower siya na makita po yung hinaharap. Namanghanga ang mga kamag-anak namin nung mahulaan niyang ikakasal ng biglaan yung kapatid ko. Pero nitong buwan lang ng Setyembre, tinawagan niya ako. Urgent daw at may sasabihin siya. Sabi ko, sa video call niya na lang sabihin, pero ayaw niya. Sa kanila niya na lang daw ikikwento. Doon na rin daw ako mag-sleepover sa kanila. Hindi nga sana ako pupunta. Ilang araw na kasi akong napuyat kagagawa ng thesis ko. Kaya gusto ko na lang sanang mahiga sa kama ko
at matulog ng maaga. Ngunit nang sabihin niyang may masama daw siyang napanaginipan patungkol sa akin, ay hindi na ako nagdalawang isip. Napagpasyahan ko nang doon na matulog. Noong andun na ako, nagsimula na siyang magkwento. Nakita niya raw ako sa panaginip niya habang mahimbing ako natutulog sa kama ko. Narinig niya raw na umuuga-uga yung ceiling fan ko sa kisame. Tapat na tapat kasi ang ceiling fan sa kama at may kalakihan din siya. Pero noong kinabig yun, secure naman siya at sinigurado ng papa ko na hindi yun agad-agad mahuhulog. Sabi ni Shana, nagsimula na raw mag-malfunction ang ceiling fan ko hanggang sa nalaglag ito sa katawan ko at sa kamalas-malasan, tumusok ang isang LC sa tagiliran ko. Hindi daw ako mapapansin ng pamilya ko at kinaumagahan na makikita. Nanayo ang balahibo ko sa batok at napamura pa ako. Pero ipinayo sa akin ni Shana na pagbalik ko sa bahay namin ay ipatanggal ko raw muna ang ceiling fan. Nakakatakot daw kasing itsura ko sa panaginip niya. Nanatili sa isip ko ang sinabi ni Shana. Kaya kahit doon ako natulog sa kanila, buong magdamag gising ako. Ini-imagine ko yung sarili kong nahulugan ng ceiling fan at napapapikit na lang din ako. Hindi maalis sa isipan ko na baka kahit nalaman ko ang panaginip ni Shana, mangyari pa rin yun. Natatakot po ako. Baka kako sinyalis na yun na malapit na akong mamatay. Kinabukasan, kinailangan ko nang umuwi sa bahay namin. Plano ko sanang sabihin kina mama ang tungkol sa panaginip ni Shana, tsaka ipatatanggal ko na muna ang ceiling fan. Pero pagdating ko sa bahay ay nagulat ako. Pagpasok ko sa kwarto ko, nakita kong laglag na yung ceiling fan sa kama ko. Mabuti na lang talaga at naikwento agad sa akin ni Shana ang tungkol sa panaginip niya. Iniisip ko na kung hindi pa ako nag-sleepover sa kanila, baka totoo nga mangyayari sa akin yun. Magandang araw po, Shadow Weavers. Sana ay maisama niyo ito sa mga mababasa niyo. Ako si Ilian. Meron akong 15 years old na babaeng kapatid, si Lila. Dalawa lang kaming magkapatid at malayo pa ang agwat ng edad namin, kaya hindi kami close na magkapatid. May pagka-introvert ang kapatid ko, palaging nagkukulong sa kwarto. Napansin ng buong pamilya ko na may nag-iba sa kapatid ko. Kahit kasi introvert ang kapatid ko, magalang siya at pinalaki may mabuting asal ng magulang ko. Pero noong mga nakaraang buwan, hindi na namin maintindihan ang ugali niya. Palagi siyang nakasigaw sa mga tao, kahit sa mga magulang ko. Madalas na rin na napapaaway siya sa school. Pinadalhan kami ng sulat ng advisor niya na may sinampal at tinulak daw ang kapatid ko, kahit wala naman daw sapat na dahilan. Nagiging bayolente na siya pati sa akin. Kahit ako yung mas matanda, nakakaramdam ako ng takot, lalo na kapag tinititigan niya ako ng bigla. Lumala ng lumala ang ugali niya, hanggang sa pinadala namin siya sa puder ng aming lola sa probinsya. Para daw makarelax, makalanghap ng sariwang hangin at maituwid ni lola ang masamang asal. Baka daw doon ay matuto na ang kapatid ko. Hinala kasi nila mama na baka nabarkada sa masasama ang kapatid ko. Noong nagbakasyon ng kapatid ko kay lola, doon na muna ako sa kwarto niya tumambay. Hinahanap ko rin kung nandun yung diary para mabasa at masubukan man lang na maintindihan ng kapatid ko. Pero ibang natuklasan ko. Napansin ko yung pader ng kwarto ng aking kapatid. May parte kasi ng sticker na nabaklas. Nalaman ko na dinikitan lang pala ng kapatid ko ng wallpaper sticker ang dingding niya para maging aesthetic tingnan. Pero pagtingin ko sa nabaklas na wallpaper, may kung anong lumitaw na nakasulat sa pader. Na-curious ako kasi parang puno ng drawing ang buong dingding niya. Kaya binakbak ko lahat ng wallpaper at nagulat ako sa nakita ko. Sa pader ay may kakaibang nakadrawing. Pamilyar sa akin yun at sigurado ako na simbolo yun ng satanic cult. Malaking bilog na may star sa gitna. Sa gitna ng star ay may nakaguhit na mukha. Tiningnan ko pa sa Google para makasigurado ako. Sa ibang bahagi naman ng pader, may mga nakasulat na lingwaheng hindi ko maintindihan.
Nakakakilabot nung makita. At sa kabilang side naman, nakasulat ang pangalan namin sa loob ng bilog. Tinawag ko agad si Mama at halos atakihin sa pusong mama ko sa takot nang makita yun. Pinigilan niya rin akong kuhanin ng cellphone ko para picturean. Hindi daw pwedeng kumalat kasi baka ang kapatid ko mapahamak. Kaya ni isa po sa amin, walang nagtangkang kumuha ng larawan. Pininturahan namin lahat ng dingding ng kwarto ng kapatid ko. Pinabasbasan din namin yung kwarto sa pare. Bumiyahe kaming lahat sa bahay ng lola ko para makausap ang kapatid ko. Nalaman po namin na nakilala niya sa internet ang mga kaanib niya sa kulto. Hanggang doon lang po ang sinabi niya at ayaw niya nang magsalita pa. Kung matatanong ninyo kung kumusta na ang kapatid ko, nandoon pa rin po siya sa bahay ng lola ko at malaki na po ang ipinagbago niya. Seven years ako nakapagtrabaho sa Turkey bilang preschool teacher. Ang pangalan ko po ay Eva. Guminhawa ang buhay namin dahil doon. Kaya sa tagal ng pagkayod ko sa ibang bansa, nakapundar na ako ng lupa at nakabili ng second-hand na bahay. Pagkatapos ng 7 taon, naisipan ko na umuwi na lang dito sa Pilipinas. Mahirap po kasing malayo sa pamilya. May naipon naman na ako, kaya yun ang gagamitin ko para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Tuwang-tuwa ako nang makita ko yung bahay na pinag-ipunan at nabili ko. Dati kasi, pangarap lang namin magkaroon ng maayos na tirahan. Ang problema, unang gabi pa lang sa bahay namin, nakaramdam na ako ng kakaiba. Pinagsawalang bahala ko lang nung una. Baka hindi lang ako sanay. Kasi dati nga, maliit lang talaga ang bahay namin. Hanggang nag-aayos na ako ng mga gamit ko. Parang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Eva! Eva! Akala ko nga, pumasok sa kwarto ang anak ko. Pero wala naman po. Hanggang sa hindi na natigil yon. Pagbuksan mo! Pagbuksan mo! Kulob na kulob po ang boses. Pero mahahalata na galing lang sa loob ng kwarto ko. Tinawag ko po sila Mama at saka mga kapatid ko. Inisip ko po na baka pinagtitripan lang nila ako. Sabi nila, baka guni-guni ko lang daw. Nakita ko naman na ngumingiti sa gilid yung anak ko at nakaharap sa dingding. Kaya naisip ko po na baka pinagtripan lang talaga ako ng anak ko. Hanggang sa umabot na nga ng gabi, katabi ko ang anak ko matulog at nanunood kami ng Disney movie nang biglang kumalabog yung pader sa paanan ng kama namin. Sobrang lakas po. Yung parang kalabog na may gustong lumabas. Yung anak ko, lumingon sa akin at walang sabi na tinuro ang pader. Lumapit ako sa pader at habang palapit ako, mas naririnig ko ang bulong. Kinilabutan po talaga ako. Kahit sa Turkey, never kong na-experience ang ganitong nakakatakot na pangyayari. Ginising ko na sila Mama. Hindi na kasi ako makatulog. Nang i-inspeksyonin ko na ng mabuti yung pader, doon ko napansin na parang may pintong kahoy doon. Tinapalan lang ng semento para matabunan ang pinto. Pero ang ilang bahagi ay nakalitaw pa rin. Pati pamilya ko ay nagulat. Hindi daw kasi nila napansin yon. Kinabukasan, tsaka palang biniyak yung pader para mabuksan ang pinto. At tama nga ako ng hinala. May maliit na secret room doon. Pero ang nakakikilabot, sa loob ay natagpuan namin ng mga burial jar na may laman na abo. Si Mama lang nagsabi sa akin na burial jar daw yon o yung mga sinaunang kabaong ng mga ninuno. Lahat po ng nakita naming burial jar, nilibing namin ng maayos at pinadasilan. Pinablessing na rin namin ang buong bahay namin at pinarenovate. Simula po noon, wala naman na akong kakaibang nararamdaman o naririnig. Pero paminsan-minsan, kapag dumadalaw ang mga tita ko sa amin, nakakakita doon sila ng multo sa loob. May nakapagsabi nga din sa amin na ang bahay namin na yun ay napapamugaran daw ng mga kaluluwa. Pero wag daw kaming matakot dahil hindi naman daw nananakit ang mga ito. Basta irespeto lang din namin sila.